Okay mga katekno, finally natapos din yung test run natin. Ayan, patay na yung ilaw, ibig sabihin tapos na, no? Tapos na tayo mag test run, okay na siya. Yung test run kasi nito mga katek, T01 hanggang T10 hanggang 10, no? Kailangan tapusin yun kasi ayun yung test run na inuobliga talaga ni BRB4 or ng BRB5, ganun din, para malaman niya kung may problema yung lahat ng dadaanan, yung refrigerant, yung communication, yung T1 hanggang T10. Andito kasi yan, ituturo ko na lang sa inyo na mga katekno. Okay, may papaliwanag ko mamaya. So yung test run nga, kapag test run kasi, kapag tapos nyo na mag preheat ng 6 hours, nakabukas lang yung breaker, tapos pwede ring nakasarado muna yung gate valve na yun, yung suction tsaka liquid, yung discharge or yung high side, low side, pwede ring nakabukas para lang naman kasi sa ano yun, sa heating up ng langis, no, sa compressor. So kapag tapos na yung 6 hours, eto kasi nagbiblink lang yan ng tatlong maliliit na bilog dito sa baba. Diba parang number 8 yan, yung nasa baba lang ang magbiblink dyan, magbiblink lang na magbiblink yon. So kapag nawala yung blink na yon, ibig sabihin pwede nyo na siyang pindutin. Pipindutin nyo yung BS2 ng long press, and then lalabas yung TO1. Ayun, start na yun ng test run. So tatapusin nyo yun, aabot siguro kayo ng 30 to 40 minutes bago matapos yung T1 hanggang T10 kung wala kayong problema, no? Kasi yung T1 hanggang 10, ito papaliwanag ko. Ito sa mga baguhan lang naman. Okay, sa T1 kasi ang nakapaloob diyan, control before startup pressure equalization, no? Tapos yung T02, cooling startup control. And then yung T03, cooling stable condition. Sumbaga yung refrigerant system nyo talagang ini-equalization niya, inaayos niya, no, kung normal ba o high pressure ba, low pressure ba. Tapos T04, communication check. And then dagdag na rin dito sa T03, T02, T02, and then yung nagsasabi kung barado yung system mo o may palipit na pipe o may leak, ganyan din yan. And then T05, stop valve check, no? Okay, yan yun, yung mga electronic expansion valve, yung solid, may solenoid kasi ito isa, may high pressure or low pressure. And then yung T07, refrigerant amount check. So ayan yung magche-check ng refrigerant mo kung sakto ba o kulang ba yung kinarga mo. And then yung T08, in case na lang naman to kapag ka yung details ng refrigerant mo is may problema. And then yung T09, ayun yung pump down operation, kung nagpa-function yung pump down nya, in case na gagamitin nyo yung pump down. And then T10, ito na nga yung last, ihinto na si unit. So pag huminto si unit mga katek, pwedeng umabot yan ng kahit mga 1 minute, 1 minute bago kayo pumunta sa indoor unit para i-on. Doon pwede nyo nang makontrol yon. Pwede nyo nang makontrol yung mga unit sa baba, sa control nya mismo. Pwede nyo na siyang i-cool mode. Kasi habang nakatest run ito, ulitin ko, habang nakatest run kasi tayo sa BRB Daikin 4 or 5, hindi mo siya pwedeng galawin doon sa baba. Ang nakalagay lang doon sa display control nya is test operation. So ibig sabihin hindi mo siya pwedeng galawin talaga. Tsaka kahit galawin mo, hindi mo magagalaw, no? And then okay, kaya rin kasi nag-ano si Daikin ng test run sa mga unit ng BRB. Kasi yung pagdadaanan kumbaga kailangan makapasa lahat yung 10 na yun, yung siyam na yun na dadaanan mo. Kumbaga para ka nag-apply ng trabaho, interview, tapos final, ganun, siya hanggang siyam. Kasi yung T10, ayun na yung final na yun, tapos na, ibig sabihin nakapasa na siya. So yung 1 to 9, ayun yung pagdadaanan niya. So pag merong isang problema doon, mag-e-error to ng U3, yung pinaka sub code niya. Ito papakita ko.
may ano yan, may error code din to. Ito, papakita ko ha. Saan ba yan? Error subcode tsaka yung main code. Kasi ano yan eh, pero huwag nyo nalang pansinin yung pinaka main, yung ito. Ito yon 03. Ito sa indoor pala yan. Ito sa outdoor kasi ito eh. Tingnan natin. Ito mga katekno. Ito yung error code ng outdoor ha. Outdoor to. So kapag may problema kayo sa unit, habang nagte-test run kayo, hindi yun matatapos ang test run ninyo. Kasi lalabas yung U303. So itong main code, wag nyo nang pansinin yung U3. Ang pansinin nyo subcode kasi ito talaga yung pinaka main, no. Ito pinapaliwanag naman yan dito yung contents, no. Nakalagay malfunction code system test run not yet executed. Halimbawa binypass mo pagkatapos mong mag preheat ng 6 hours, tapos binuksan mo agad dun sa control sa baba nang hindi mo muna siya tinest run. Isa rin yan, lalabas yan 03. Ibig sabihin ayan, no, solution nga eh, execute system test run, no. So ibig sabihin i-execute mo muna yung test run, no, para mawala yung, para hindi siya mag-error ng U303, no. Tatandaan niyo yung mga katek. And then isa rin yang mag-appear ng error yung 03 kapag may na ano siyang leak, no, or kulang sa refrigerant. Ayan, ito rin yung solution niya, execute auto charge. So kapag wala siyang leak, kulang ka lang sa amount ng refrigerant, i-auto charge mo siya, no. Doon ka magkakarga sa access valve ng auto charge kasi lalabas yung pito niyan eh. And then kung may leak naman, aayusin mo muna yung leak syempre. So yung auto charge kasi pag lumabas na yung pito dito, ibig sabihin niya kulang ka sa refrigerant. Dito ka magsasalpak ngayon ng gauge, no. Dito ka rin magkakarga. Bubuksan mo lang yung 14A mo, bubuksan mo lang siya, nakabukas lang talaga, automatic siya nagkakarga mag-isa. Ngayon kapag sakto na yung karga niya, automatic din yung sasara kasi may mga EEB yan, no. May ano rin yan, dalawang EEB nito, tatlong pressure switch, tapos may solenoid doon, meron pa yata dito. Ayun, dalawang solenoid pala meron siya, no. So safety talaga, napakaganda ng BRB talaga. And then kung dito ka naman magkakarga, eto naghahabol ka na lang nito. Kung wala kang error na P2, hindi mo na kailangan pumunta dito kasi dito mo nahabulin yung karga. Ang technique naman sa pagkakarga niya mga katek, pero 1 minute kayo magkakarga. Wag nyo nang paabutin ng 1 minute, no. Basta pagkatapos ng 1 minuto, karga ka uli, bukas, sara. And then tingin sa gauge, tingin sa amperahe. And then yun, okay na. So ito, na-control na namin to sa baba. Actually, mga katek, madaling araw to nagkaroon ng P2, no. So talagang tin-troubleshoot natin. And then now, ganyan. Pagka good, normal operation siya, yan, wala kayong makikitang ilaw dyan dapat, ha. Ayun, okay na. So makakauwi na tayo. Maraming salamat. Sana may naintindihan kayo sa sinasabi natin, ano. Sinishare lang natin yung mga ganitong bagay para sa mga katulad nating nag-uumpisa pa lang. Actually ako, ilang beses pa lang ako din nakahawak ng BRB. Ang palagi ko rin nahahawakan talaga is BRF, no. AHU, yun yung mga nahahawakan natin. So ayan mga katek, no. Pag may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo. And then maraming salamat sa mga followers natin. Sa mga hindi pa po nakapollow, follow na po kayo, paki-share na rin po ang video natin. Kain tayo, tropa. Okay, no. Ito, inano ko na rin to sa page natin, yung mga error code. So i-ano rin natin yung ano.